DPWH corruption issue at maging ilang pahong mga binabanggit po na mga dapat po ay mangyayari today. Opo, meron pong Blue Ribbon Committee hearing in the Senate, and sa House po naman mukhang pending muna ang kanila pong investigasyon doon. Mukhang hindi pa sure eh. Parang sinasabi si Speaker D na mismo ang nagsabi, Speaker Boji D, na kung siya ang tatanungin, kung siya ang masusunod, wag na ituloy yung investigasyon dyan sa Kamara. I-forward na lang lahat ng mga documents na meron sila dahil siya mismo nagsabi, wala na daw tiwala ang taong bayan sa investigasyon na ginagawa ngayon sa Kamara. Sabi ho, naniniwala siya na maraming mga kababayan natin ang hindi naman daw ho naniniwala, no, dito po sa hearing na ito. Bagamat in the Senate, ang sabi po sa ating kahapon ni Senator Ping Lacson, sabi nga niya, tutuloy lang kami kasi complementary kami dito sa ICI. Oo, tama. Kasi nga ang ICI, bagamat meron silang subpoena powers, wala naman silang contempt powers, no? Maaring magpatuloy lang kami and lahat ng amin dito madidiscover ay ihahain namin sa ICI din. Okay, Katuwang sila ng ICI, kumbaga. So, but again, it is a deliberative body. Opo, so they will definitely decide perhaps not today kung sila ba'y magpapatuloy o hindi. Pero doon po sa computer, yung ano ba tawag, Laptops or computers. Itong si Bryce, ang sinasabi daw po, nagdalawang isip, kaya daw po ngayon, ito po ay nandun na sa pangangalaga ng ICI. Kumbaga, sabi nila, total ho naman, ang lahat ng ito hahantong doon na lang daw nila ibinigay itong laptop na ito. May sinasabing kanyang abogado girl, ano ho, na mga nababanggit daw pangalan doon. Ilan daw mga mambabatas, both in lower house at senado, na nando doon. Pero to be fair naman din, ano man po ang laman nito, maaring kahit na sino sa atin gumawa ng listahan. Tama. Diba? In fairness naman, gumawa ng listahan, maglagay doon ng kung ano-anong mga parang logbook o sabi nga nitong si Curly, Ledger. Pwede silang gumawa ng ganon, pero at the end of the day, yung pa rin pong ebidensya ang pag-uusapan natin dito. Pero sabi ho naman kahapon ni Senator Ping Lacson, makakatulong yan kung merong karagdagan ng mga impormasyon para to back up the claim doon sa mga sinasabing ledger man yan o anuman pong mga listahan o logbook. Okay. Logbook ng mga tumanggap po ng kickback, mga kapatid. Mamaya pag-usapan pa rin po natin yan. Sige. So mga kapatid, ito po, kami nakantabay na kay Ginoong Rueli Rapsing, ang PDRRMO head ng Cagayan, para lang ho sa ating update mga kapatid. Malaliman pong episode ng Think About It. At ang ginamit po natin dito mismo, yung press conference ni former DILG Secretary Benhur Abalos, yung pong press conference din po nito hong nag-imbestiga, yung hearing po in Congress, and yung CCTV mismo. Opo, na nakita ho natin doon, nagdadatingan mga opisyal ng PNP doon mismo doon sa lending lending office. Tapos may kanya-kanyang hakot, may nakamotorsiklo, may nakavan. 900 kilos, di ba? May hinahakot sila pero may tinira. Lumalabas po kasi mukhang ninja cups ito. Carry over. Kung saan po sa mga nahuhuli nila, meron silang tinatabi. At doon ini-imbak, yun po ang kwento doon Doon nila ini-imbak sa lending office na iyon. Kaya nandun sa estante. Ngayon, pagkatapos nilang makakuha na sila, nagkakanya-kanya sila ng partihan. Yun po ang kwento dito. And all of a sudden nga, ito ho yung balita na na-dismiss yung kaso because of technicality. So again, mga kapatid, kami po inatawag sa DOJ para nga makuha ang kanila pong storya dito. Anong anyari dito? At maganda rin pong katanungan, doon sa mga sangkot ho dito, nasaan na sila? Opo, kasi nga, nung una, proud na proud ang Secretary Benhur, dito po sa naging bus na ito. At I think kasama pa yata sa isang okasyon ang presidente mismo at sinasabi na ito walang dugo nangyari dito. Walang patayan dito. Ang laki daw ho ng bus, mga kapatid, no? Oo, ito ho yun, no? Ito po, October 9, 2022. Yan ang sinasabi ho nila dito, no? Ito muna, no? Ito po, no? Sa pambihirang pagkakataon, kahit na araw ng linggo, Oktubre 9,
2022, nagpatawag ng press conference si DILG Secretary Benhur Abalos para i-anunsyo ang ika niya ay pinakamalaking anti-drug operation na matagumpay na naisagawa ng pinagsalib na puwersa ng Philippine National Police. Kasama ni Secretary Benhur Abalos sa press conference si Police Brigadier General Narciso Domingo, ang direktor ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG, at maging si Chief PNP Rodolfo Osorin Jr. Kanilang ang inanunsyo na nakasabat ang mga tauhan ng PNP ng halos 1 toneladang shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. October 9, 2022. Nito lamang April 10, 2023, araw ng Lunes, pista opisyal bilang paggunita sa araw ng kagitingan at 6 na buwan mula ng press conference na iyon noong Oktubre, humarap sa media si Secretary Benhur Abalos kasama si National Police Commission Vice Chairperson Alberto Bernardo, ngunit kapansin-pansin na hindi nakasama si Chief PNP. At sa press conference na iyon, kanyang ibinulgar ang umano'y massive attempt to cover up o malawakang pagtatangka na paktakpan ang pagkakasangkot ng isang umano'y Master Sergeant Rodolfo Mayo sa 6.7 billion pesos na halaga ng illegal na droga na nasabat nga noong Oktubre 9 noong 2022. Ito na po yun. Doon niya na inilabas yung CCTV at kanilang pag-aaral. Pero ngayon, case dismissed. FM. Ano naman kasi talaga gaganahan sa mga nangyayari ngayon na ipinaglalaban natin na hustisya kung may mga ganito ka mababalitaan. Medyo parang Aray ko po. Medyo kinakabahan tuloy ako kung may kahihinatnan itong flood control issue, kung ito pong issue tungkol sa mga pulis, na maliwanag pa sa sikat ng araw, nakita na yung ebidensya ng hakutan, na-dismiss. Pero wag naman kayo mag-alala. In the same aspect, baby girl. Pero may dalawa pa nga daw ayon sa balita, may dalawa pa daw pong pending case sa ibang RTC branches sa Maynila. Itong si Mayo. Though, hindi tayo sure ano ngang kaso ito. Kasi baka kapareho lang din ito ng isinampang kaso dito na sinasabi ni Barbers kanina. Bakit yun? Bakit naging possession? Pero again, bukas po ang aming pong himpilan nga sa panig po ng DOJ nung isang araw po kami tumatawag sa kanila para nga po makakuha ng informasyon. In the same note, baby girl, Yes, Your Honor, itong Mr. pinag-uusapan Chair. natin ngayong kaso na isinampa, ito ho yung laman lang ng balita. Opo, ito po yung mga isinampang kaso sa ombudsman dito po sa usapin po ng flood control mess na ito, no? Sa mga contractors at taga DPWH. Dito po, mga kapatid, mga dilis-dilis pa lang po kung tawagin, ang sinasabing nasampahan po dito sa usapin po ng DPWH. Although dilis, mga kapatid, pero meron silang 327 million na cash, ha? Okay? Hindi pa yan yung big fish. Ang sinasabi po dito, alleged violations of Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Article 217 of the Revised Penal Code or malversation of public funds in relation to Article 171 of the Revised Penal Code or falsification by public officer, employee, or notary or ecclesiastic minister, Republic Act number 9184 or the Government Procurement Reform Act and other applicable laws. Yan po ang isinampa. Kaya may nagtatanong, bakit hindi plunder ang isinampang kaso considering na kapag inipon mo, higit sa 50 million. Kaya ang katanungan din ngayon, dito po sa isinampang kaso, gaano po ito ka pinag-isipan, okay? At ano ho ang magiging disposisyon ng ombudsman? Kasi meron na hong isinampa eh. And then yung ICI naman din, paano po ang kanilang magiging diskarte po dito sa mga isasampang kaso? Kasi nga, baka ho tayo nagpapagal lahat dito, kahit na po tayo mga kapatid, araw-araw mag-rally at magprotesta, kung sa bandang dulo, ang lahat ng ito'y ibabasura din po ng hukuman, ay Diyos ko, talaga namang... Ay!
Baka ho, mga kapatid, kinalaunan ang lahat ng ito ay mapunta lang po naman yung sinasabi po na paglilipat ng pera mula dito po sa mga magnanakaw sa DPWH papunta po sa mga bank accounts ng mga nasa Hudi Katura. Kami lang po ay nagtatanong, ha? With all due respect sa